songs of before, definitely madaming sentiments. Kasi music pa lang, intro pa lang, mararamdaman mo na minsan sasabihin ko, oh my God, nagkaka-goosebumps ako, diba? Because that is the music of before, which are all classics right now. Somehow, times have changed, time is still changing. Nagkakaiba't ibang sound na. I just think na, depende nga siguro sa audience and how they will receive it and how they will accept the song. But I would think naman yung sound of today, may ganun rin namang effect dun sa mga kabataan rin, depending on their idols, of course. Thank you very much. Ayan, di ba? Yes. Siyempre, nagkaka-interview tayo ng mga singers before, ng mga sumikat noon, di ba? We always compare their music sa music ngayon, di ba? At siyempre, agree naman tayo. Tayo ha, at lahat. Masasabi ko kasama pati si Kuya Romel, na talagang mas na-appreciate natin ang musika nung dekada 80s, di ba? Kasi tayo hindi namamatay, di ba? Unlike yung mga music na lumalabas ngayon, lumilipas, pag may bago na naman na lumabas, wala na, parang natatabunan na. At saka yung music noon, ng mga panahon niya, si Pops, yung panahon nila, mga classic na yun. O alam mo, napunsan ko lang dati, yung mga kanta, kahit na, halimbawa, buhangin, bulaklak lang, yung mga bagay, at saka nabibigyan nila ng buhay. Kasi yung buhangin. Nagagawang kanta na talagang tatamaan ka, di ba? Parang isang bagay lang, na pag-iisipan nila at nagagawan ng magandang di ba, Ray Pomalo? Na tumatama talaga sa puso. At saka napansin ko, yung mga kanta noon, hanggang ngayon kinakanta pa rin. Kahit mga nasa kaedaran ng mga millennial, ganun pa rin. Alam namin yung mga kanta ng mga magulang namin. Hindi namamatay. Hindi namamatay. Pero alam mo, ang tanong ko lang, bakit yung mga songs, bakit yung mga, yung mga, nandiyan pa rin naman sila, di ba? Bakit yung mga composers noon, bakit hindi mag-compose pa rin ng mag-compose ng mga kanta ngayon? Yun na nga rin ang tinatanong ko, kagaya ni Ogie Alcacid. Yes, isa sa magaling na composer. Daming pinasikat. Parang tinamad na siya? Tinamad na ba? O ayaw na niya talaga mag-compose? Oo, pero binago rin talaga ng technology, ng social media, ng online streaming o ng digital platforms. Ang paggawa ng kanta. Kasi kung ikukumpara talaga yung mga singer noon na dumaan sila sa butas ng karayom bago nila nakamit ang rurok ng kanilang tagumpay. Ngayon, maging trending ka lang, maging viral ka lang sa social media. Hindi na maganda yung nilalaman, yung mensahe. At saka ngayon, kahit hindi ka talaga singer, magiging singer ka dahil sabi mo sa bagong technology. Correct. Diba? Maraming ganyan, Mildred. Hindi singer, pero nagiging singer. Ayoko na magpangalan.